Narito sa Pilipinas ang isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo, ang Philippine Cobra, na siyang tumuklaw at pumatay sa isang bata sa Pangasinan. Pumunta kaagad ako dun sa tatay ko para sabihin yung nangyari. Dahil meron namang kolong-kolong yung tatay ko, agad naming dinala si Jepoy sa ospital. Pero inabot pa rin kami ng 30 minuto bago kami makarating dun. Tapos nung nasa ospital na kami, sinabi ng mga doktor na wala daw silang antivenom. Dahil dun, binawian ng buhay yung bata. Madami nang nabibig. Kaya dali-dali nilang isinugod ang bata sa ospital. Pumunta kaagad ako dun sa tatay ko para sabihin yung nangyari. Dahil meron namang kolong-kolong yung tatay ko, agad naming dinala si Jepoy sa ospital. Pero inabot pa rin kami ng 30 minuto bago kami makarating dun. Tapos nung nasa ospital na kami, sinabi ng mga doktor na wala daw silang antivenom. Dahil dun, binawian ng buhay yung bata. Madami nang nabibiktima yung mga cobra dito sa amin at nagkaalat talaga sila dito dahil malapit lang kami sa gubat. Pero hindi naman kasi talaga yun yung problema. Yung problema kasi, madaming cobra, madaming makamandag na ahas, pero pagdating sa ospital, wala silang antivenom na maibigay sa amin. Kaya nagkakamatay yung mga kababayan namin dito. Ang king cobra ang isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Ang isang tuklaw nito ay naglalabas ng makamandag na likido at kayang pumatay ng isang elepante o katumbas ng 20 katao. Kaya naman isa ito sa dapat mong iwasan kung sakaling makakita ka nito sa iyong dinadaanan. Ituturo ko sa inyo kung saan namin nakita yung cobra. Dito sa ilalim ng butas ng lupa na to, diyan nagtago yung cobra. Tapos diyan din namin siya nahuli. Galit na galit talaga yung tatay ni Jepoy nung mahuli namin yung cobra. Kumuha kaagad siya ng itak tapos pinagtataga niya yung cobra habang umiiyak. Dahil ang sabi niya, buhay ang kinuha ng cobra na yon. Alangan namang hindi niya patayin. Tapos sasabihin pa ng mga taga DNR na dapat pag may nakikitang mga makakamandag na ahas, dapat nire-report sa kanila at wag sasaktan kasi nga daw endangered. Pero nakapatay na yun ng bata. Anong gagawin, di ba? Tama lang sa cobra na yun na mamatay. Samantala, para masigurong wala ng ibang ahas na posibleng umatake, nitong Huwebes, nagsagawa ang barangay ng clearing operations. Inutusan kami ni Kapitan na maglinis daw sa paligid, na tanggalin yung mga matataas na damo, tapos magtabas ng mga halaman. Pero sinabi ko rin kay Kapitan na hindi naman talaga yun yung problema. Dahil ang kulang talaga sa amin ay hindi yung kalinisan, kundi yung antivenom. Paano kung nakapaglinis na kami ng maayos tapos may maligaw ulit na cobra sa amin o makamandag na ahas tapos wala na namang antivenom? E di wala ring mangyayari. May isang buhay na naman na mawawala dahil sa kakulangan sa antivenom na yan. Kaya dapat mas unahin nila mag-provide ng antivenom kasi alam naman nila na probinsya to tapos madaming gubat. Kaya hindi mawawala ng makamandag na ahas dito. Ang kamandag ng cobra para ring COVID-19. Tuso at traidor kung umatake. Kung makapagsasalita lang ang mga bato na nadiskubre sa Tiwi Albay, ano kaya ang sasabihin nila dahil ang mga bato may naiwang sulat? Sa dinami-rami ng mga bato sa lupaing ito, sa batong ito raw na Bato Balani ang magsasakang Silyoni. Nung unang beses kong nakita yung bato, nagtataka talaga ako kung bakit may mga nakaukit na hindi namin maintindihan doon. Sa dinami-dami ng bato sa bundok, yun lang yung bukod tanging may mga nakaukit na hindi namin maintindihan. Kaya ang ginawa ko, pinagbigay alam ko to sa mga kapitbahay namin. Tapos yung mga kapitbahay namin, ang ginawa naman, naghukay doon sa paligid ng bato. Tapos yung iba, nakakuha sila ng gold coins, mga lumang gamit. Tapos yung coins na nakuha, napag-alaman nila na 14 karat gold kaya naisanlapan nila to. Kaya maraming naniniwala na yung bato daw na yun, yun yung palatandaan kung nasaan yung nawawalang kayamanan ni Yamashita. Paniniwala rin daw nila na ang mga nakaukit sa bato, palatandaan na sa paligid nito may mga nakatagong yaman. Dito malapit lang dito yung bato na nakita ko na meron ding mga nakaukit Dito, ito siya, ito. May mga nakaukit din dyan, tapos yung kaibigan ko may nakuha din yung ginto. Sa itaas na bahagi naman ng sakahan, may bago siyang natuklasan. Pagpunta ko dun sa may bandang taas ng sakahan namin,
meron na naman akong nakitang bato na hindi naman siya kakaibang ano, pero meron dun parang araw na nagtuturo ng kayamanan. Tapos yung yung araw na yon, nagukay kami dun. Tapos hindi pa gaano kalalim yung hinuhukay namin. Meron kaming nakuha ng mga kutsara na gawa daw sa pilak, pero hindi pa kami sigurado kung ano talaga siya na pwede naming maibenta. Pero sabi kasi ng ng barangay, hindi daw namin pwedeng ibenta yun basta-basta kasi pag may nahukay daw dito, sa gobyerno daw mapupunta, hindi daw sa amin. May nahukay na lumang kubyertos at baso sa lupang malapit sa bato. Para malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga nakaukit sa bato, pinuntahan ito ng propesor at dalubhasa sa baybayin na si Ray Austria. Sabi ng propesor, hindi daw kami pwedeng magukay basta-basta. Kasi daw kailangan pa daw namin ng permit sa barangay. Kasi daw wala daw kaming karapatan na magukay sa lupang di naman daw namin pag-aari. Wala namang may-ari ng lupa na yun. Nagsasaka lang kami doon. Anong pinagsasabi nila? Matagal ko na talagang gustong iangat tong bato na to kaso nga lang mabigat. Kasi baka mamaya nandyan pala yung nawawalang kayamanan ni Yamashita. Di bigla na akong yayaman. Makakabili na ako ng lahat ng gusto ko. Tapos tong lupa na to, bibiling ko lahat to. Hindi to pwede mapunta sa gobyerno dahil amin ang lupa dito. Duda ni Teacher Darwin ang nadiskubring bato, posibleng singhalaga raw ng mga stone inscription na natagpuan sa kalapit nilang probinsya. May naikwento pala sa akin yung lolo ko nun. Naikwento lang din daw yun ng lolo niya. Na sabi daw sa kanya, pag meron daw nakita na bato na may mga nakaukit na hindi daw maintindihan, yun daw yung palatandaan na meron daw kayamanan. Kaya pala siguro yung mga kapitbahay namin, yung mga nagukay dun malapit sa bato, nakakuha ng mga ginto tsaka mga kakaibang bagay na antique. Siguro totoo yung sinasabi ng lolo ko, na sinabi lang din ng lolo niya. Hindi natin alam, pero malalaman natin yan mamaya. Samantala, si Leonie may hinala rin daw kung sino ang posibleng umukit na mga simbolo sa bato. Sino ba nagsulat ng bato yun? Yung nauna daw dyan, dito, yung parabang malakas ang loob ko, gawa ng may sulat siyang pangalan niya. Yun nga, nung natuto na akong magbasa, binalikan namin yung bato. Tapos nung binasa ko, meron ngang nakasulat na pangalan. Nakasulat dun ay Munyanyo. Tapos sa taas naman ng Munyanyo, nakalagay Chupapi. Chupapi Munyanyo. Si Menyano o Minyano, dati raw kilalang panday sa kanilang barangay. Napag-alaman nga namin na si Munyanyo pala talaga yung umukit doon sa bato. Kaya pala hindi namin maintindihan dati yung nakasulat kasi hindi pa kami marunong magbasa nun. Pero ngayon marunong na kami magbasa, alam na namin na si Chupapi Munyanyo pala talaga yung umukit doon. Linisin, wag pakialaman, as is yung bato kung makukuha. Kung talaga matagal na siya, national treasure siya. No? Inuutosan pa kami ng professor na linisin daw namin yung bato kasi baka daw national treasure. Tapos sila lang makikinabang, bakit kasama niyo yung utos? Di dapat sila na lang gumawa. Bago pa man tayo nasakop noon ng mga Kastila, may sarili ng paraan ng pagsusulat at komunikasyon ang ating mga ninuno.
daw ngayon ang buhay ng isang 17 anyos na babae dahil daw sa kulam. Hindi namin akalain na magagawa yun ni Lola sa ate ko dahil paborito niyang apo si ate. Tapos nagulat na lang kami nang may biglang tumubo na mga bukol-bukol sa katawan ni ate. Akala namin na simpleng kati-kati lang yun, pero habang tumatagal, mas lalong lumalala. Hanggang sa tinanong ni mama kung may naging alitan daw ba si ate at lola. Dahil sabi ni mama, isa daw malakas namang kukulam yung lola namin. Sa ilalim kasi ng malaking krus na ito, merong bungo na may tulo ng mga itim na kandila. Pagpunta namin sa bakuran ni lola, may nakita akong mga picture na nakaipit sa isang bato na may tulo ng kandila. Pagtingin ko sa mga picture, nandun yung kay ate. Kaya mas lalong lumakas yung kutob namin na si lola nga talaga yung nagbigay ng sakit kay ate. Kasama sa mga litratong nakuha sa loob ng bungo, ang 12 pa niyang mga kamag-anak. Kasi may pinapagawa daw si lola sa kanya, tapos hindi niya sinunod. Tapos doon na daw nagalit si lola sa kanya. Kasi matigas na daw yung ulo ng ate ko, kaya daw dapat turuan na daw ng leksyon. Para malaman kung sino ang may gawa nito sa kanyang pamilya, si Lynn nagpa-online tawas. Nung ginaba yung bahay ni lola, doon na tumambad sa amin lahat ng mga ginagawa niyang kasamaan. Lahat ng gamit niya sa pangkukulam, lahat ng taong kinulam niya, mga picture, mga manika, mga patay na isda, patay na hayop, nandun lahat. Aminado si Lala, may hindi raw talaga sila pagkakaunawaan noon. Dito nilagay ni lola yung mga picture, tignan nyo. Ang mga mangkukulam ay ang mga taong pinaniniwalaan na nagsasagawa ng ritual o orasyon upang parusahan o bigyan ng sakit ang mga taong pinagagalitan nila. Kung minsan, may mga taong nagbabayad sa kanila upang isagawa ang pangkukulam sa mga taong kinaiinggitan o kinagagalitan ng nagpapakulam. Ayon sa paniniwala, ang mga mangkukulam ay nagtataglay ng black magic. Ang kanilang orasyon ay nasa wikang Latin. Gumagamit sila ng manika o bududal upang irepresenta ang taong bibigyan nila ng sakit. Kinakailangan din ng mangkukulam ng larawan o buhok ng taong kukulamin upang isagawa ang pangkukulam. Kadalasan, ginagawa nila ang orasyon o ritual tuwing Martes o Biyernes ng hating gabi dahil pinaniniwalaan na mas malakas at epektibo ang kanilang kapangyarihan sa mga araw na nabanggit. Ayon sa mga paniniwala, matapos magsagawa ng ritual ang mga mangkukulam, ay gagamitin nila ang manika at karayom upang pasakitan ng kanilang biktima. Tinutusok nila ang manika sa iba't ibang parte ng katawan dahil sa bawat tusok ng karayom sa manika ay siya ring mararamdaman ng taong kinukulam. Kadalasan ng mga taong kinukulam ay lumalapit sa albularyo na may kakayahan na gamutin ang sakit na dulot ng pangkukulam. Dahil ang mga albularyo ay may sapat na kaalaman
upang kontrahin ang orasyon na ginawa ng mangkukulam. Ano't anuman, iisa ang dapat tuluyang ilibing ang pag-iisip at paghahangad sa kapwa ng masama. Kisame ng isang bahay sa Sagay sa Negros Occidental, may nakitang kinatatakutang nilalang na kung tawagin, sigbin. 6 na buwan nang hindi pinapatulog si Archie ng mga misteryosong kaluskos mula sa kisame ng kanilang bahay. Ilang buwan na akong hindi nakakatulog dahil dun sa ingay na naririnig ko dun sa may kisame namin. Ilang beses ko na rin siyang gustong tignan kung ano ba yung nandun, pero natatakot ako dahil baka mamaya kung anong hayop o makamandag na nilalang ang nandun, kaya hindi ko siya magawang tignan. Pero isang beses, hindi ko na talaga matiis yung ingay na naririnig ko, kaya tinignan ko na kung ano yung nandun sa may kisame. Pagsilip ko dun sa may loob ng kisame, may nakita akong mga kalansay na hindi ko malaman kung anong nilalang ba yun. Matagal na raw usap-usapan na may pagala-gala talagang sigbin na di umano alaga ng matandang mag-asawa sa kanilang lugar. Totoo talaga yung mga sigbin dahil nakita mismo ng dalawang mata ko. Minamanmanan kasi naman yung dalawang matandang mag-asawa na mayaman dito sa amin dahil mga sigbin daw yung nagbibigay ng swerte sa kanila. Pero nung nagmamanman kami sa may lugar nila, may nakita kaming nilalang na sigbin talaga yun. Nakunan pa namin ng video. Tingnan nyo, panoorin nyo. Ang sigbin ay isang uri ng hayop na pinaniniwala ang alaga ng mga aswang. Ayon sa mga kwentong bayan, tinutulungan ng sigbin ng mga aswang sa paghahanap ng bibiktimahin. Mahilig ang mga sigbin sa lamang loob ng tao, at kung wala silang nabiktimang tao, ay mga hayop naman ang kanilang pinupunteriya. Kaya madalas, sa probinsya, lalo na sa parting Visayas at Mindanao, kapag may namatay na alagang hayop na medyo karumal-dumal ang pagkamatay, sigbin ang unang pumapasok sa isip nila. Maraming kakaibang kakayahan ang mga sigbin. Pinaniniwala ang kaya nilang maging invisible, gaya ng nasa larawan. At kaya nilang sumipsip ng dugo sa pamamagitan ng pagsipsip sa anino. Ayon pa sa mga kwento, kapag nakahuli ka raw ng sigbin, ay kaya ka nitong bigyan ng swerte.
Pero kailangan ay mapanatili mo itong buhay. Ang mga taong may alagang sigbin ay sinasabing itinatago nila ang mga ito sa malalaking banga at pinapakain ng dugo. Ang mga kwentong ito ay ayon sa mga matatanda na sinasabing nagkaroon ng ganitong klaseng karanasan sa mga sigbin. Pinaniniwalaan ang mga sigbin ay may nakakakilabot na anyo. Ito daw ay mistulang pinaghalong kambing at aso na may mahabang pangil at mapupulang mga mata. Sinasabi rin na meron silang mahabang buntot at ang kanilang talampakan ay nakaturo sa lupa. Kaya panigurado, kung meron kang makitang sigbin, ay magsisitayuan ang balahibo mo. Ang sigbin, pinaniniwalaan ding may dalang swerte. Katunayan, meron pang araw mayayamang angkan na sadyang nag-aalaga nito. May isang pamilya dito sa lugar namin na sobrang yaman. Hindi namin alam kung paano nila nagawa yun. Pero dati lang silang mahirap kagaya namin. Pero sabi-sabi ng mga tao dito sa lugar namin na kaya daw sila yumaman, meron daw silang inalagaang sigbin na binigay sa kanila nung matandang pulubi. At simula nung napunta sa kanila yung sigbin na yun, naging tuloy-tuloy na yung pagyaman nila. Kaya marami sa amin na gusto makita yung sigbin na yun o magkaroon din ng alagang sigbin para yumaman din kami. Sa mga liblib na kabayanan, may mga naniniwala pa rin sa maalamat na mga nilalang katulad ng sigbin. Kung makapagsasalita lang ang mga bato na nadiskubre sa Tiwi Albay, ano kaya ang sasabihin nila dahil ang mga bato may naiwang sulat? Sa dinami-rami ng mga bato sa lupaing ito, sa batong ito raw na Bato Balani ang magsasakang Silyoni. Nung unang beses kong nakita yung bato, nagtataka talaga ako kung bakit may mga nakaukit na hindi namin maintindihan doon. Sa dinami-dami ng bato sa bundok, yun lang yung bukod tanging may mga nakaukit na hindi namin maintindihan. Kaya ang ginawa ko, pinagbigay alam ko to sa mga kapitbahay namin. Tapos yung mga kapitbahay namin, ang ginawa naman, naghukay dun sa paligid ng bato. Tapos yung iba, nakakuha sila ng gold coins, mga lumang gamit. Tapos yung coins na nakuha, napag-alaman nila na 14 karat gold, kaya naisanlapan nila to. Kaya maraming naniniwala na yung bato daw na yun, yun yung palatandaan kung nasaan yung nawawalang kayamanan ni Yamashita. Paniniwala rin daw nila na ang mga nakaukit sa bato, palatandaan na sa paligid nito may mga nakatagong yaman. Dito malapit lang dito yung bato na nakita ko na meron ding mga nakaukit Dito. Ito siya, ito. May mga nakaukit din dyan. Tapos yung kaibigan ko may nakuha din diyang ginto. Sa itaas na bahagi naman ng sakahan, may bago siyang natuklasan. Pagpunta ko dun sa may bandang taas ng sakahan namin, meron na naman akong nakitang bato na hindi naman siya kakaibang pero meron dun parang araw na nagtuturo ng kayamanan. Tapos yung araw na yun, nagukay kami doon. Tapos hindi pa gaano kalalim yung hinuhukay namin. Meron kaming nakuha ng mga kutsara na gawa daw sa pilak. Pero hindi pa kami sigurado kung ano talaga siya na pwede naming maibenta. Pero sabi kasi ng barangay, hindi daw namin pwedeng ibenta yun basta-basta kasi pag may nahukay daw dito, sa gobyerno daw mapupunta, hindi daw sa amin. May nahukay na lumang kubyertos at baso sa lupang malapit sa bato. Para malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga nakaukit sa bato, pinuntahan ito ng propesor at dalubhasa sa baybayin na si Ray Austria. Sabi ng propesor, hindi daw kami pwedeng magukay basta-basta. Kasi daw kailangan pa daw namin ng permit sa barangay. Kasi daw wala daw kaming karapatan na magukay sa lupang di naman daw namin pag-aari. Wala namang may-ari ng lupa na yun. Nagsasaka lang kami doon. Anong pinagsasabi nila? Matagal ko na talagang gustong iangat tong bato na to Kaso nga lang mabigat. Kasi baka mamaya nandyan pala yung nawawalang kayamanan ni Yamashita. Di bigla na akong yayaman. Makakabili na ako ng lahat ng gusto ko. Tapos nung lupa na to, bibiling ko lahat to. Hindi to pwedeng mapunta sa gobyerno dahil amin ang lupa dito. Duda ni Teacher Darwin, ang nadiskubring bato, posibleng singhalaga raw ng mga stone inscription na natagpuan sa kalapit nilang probinsya. May naikwento pala sa akin yung lolo ko nun. Naikwento lang din daw yun ng lolo niya. Na sabi daw sa kanya,
Pag meron daw nakita na bato na may mga nakaukit na hindi daw maintindihan, yun daw yung palatandaan na meron daw kayamanan. Kaya pala siguro yung mga kapitbahay namin, yung mga nagukay doon malapit sa bato, nakakuha ng mga ginto tsaka mga kakaibang bagay na antik. Siguro totoo yung sinasabi ng lolo ko, na sinabi lang din ng lolo niya. Hindi natin alam, pero malalaman natin yan mamaya. Samantala, si Leonie may hinala rin daw kung sino ang posibleng umukit na mga simbolo sa bato. Sino ba nagsulat ng bato yun? Yung nauna daw dyan, dito. Yung para bang malakas ang loob ko, gawa ng may sulat siyang pangalan niya. Yun nga, nung natuto na ako magbasa, binalikan namin yung bato. Tapos nung binasa ko, meron ngang nakasulat na pangalan. Nakasulat dun ay Muñaño. Tapos sa taas naman ng Muñaño nakalagay Chupapi. Chupapi Muñaño. Si Meñano o Miñano, dati raw kilalang panday sa kanilang barangay. Napag-alaman nga namin na si Muñaño pala talaga yung umukit doon sa bato. Kaya pala hindi namin maintindihan dati yung nakasulat kasi hindi pa kami marunong magbasa nun. Pero ngayon marunong na kami magbasa, alam na namin na si Chupapi Muñaño pala talaga yung umukit doon. Linisin, wag pakialaman. As is yung bato kung makukuha. Kung talagang matagal na siya, national treasure siya. No? Inuutosan pa kami ng professor na linisin daw namin yung bato kasi baka daw national treasure. Tapos sila lang makikinabang. Bakit kasama niyo yung utos? Di dapat sila na lang gumawa. Bago pa man tayo nasakop noon ng mga Kastila, may sarili ng paraan ng pagsusulat at komunikasyon ang ating mga ninuno. Narito sa Pilipinas ang isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo, ang Philippine Cobra, na siyang tumuklaw at pumatay sa isang bata sa Pangasinan. Pumunta kaagad ako dun sa tatay ko para sabihin yung nangyari. Dahil meron namang kolong-kolong yung tatay ko, agad naming dinala si Jepoy sa ospital. Pero inabot pa rin kami ng 30 minuto bago kami makarating dun. Tapos nung nasa ospital na kami, sinabi ng mga doktor na wala daw silang antivenom. Dahil dun, binawian ng buhay yung bata. Madami nang nabibik. Kaya dali-dali nilang isinugod ang bata sa ospital. Pumunta kaagad ako dun sa tatay ko para sabihin yung nangyari. Dahil meron namang kolong-kolong yung tatay ko, agad naming dinala si Jepoy sa ospital. Pero inabot pa rin kami ng 30 minuto bago kami makarating dun. Tapos nung nasa ospital na kami, sinabi ng mga doktor na wala daw silang antivenom. Dahil dun, binawian ng buhay yung bata. Madami nang nabibiktima yung mga cobra dito sa amin at nagkalat talaga sila dito dahil malapit lang kami sa gubat. Pero hindi naman kasi talaga yun yung problema. Yung problema kasi, madaming cobra, madaming makamandag na ahas, pero pagdating sa ospital, wala silang antivenom na maibigay sa amin. Kaya nagkakamatay yung mga kababayan namin dito. Ang king cobra ang isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Ang isang tuklaw nito ay naglalabas ng makamandag na likido at kayang pumatay ng isang elepante o katumbas ng 20 katao. Kaya naman isa ito sa dapat mong iwasan kung sakaling makakita ka nito sa iyong dinadaanan. Ituturo ko sa inyo kung saan namin nakita yung cobra. Dito sa ilalim ng butas ng lupa na to, diyan nagtago yung cobra. Tapos diyan din namin siya nahuli. Galit na galit talaga yung tatay ni Jepoy nung mahuli namin yung cobra. Kumuha kaagad siya ng itak tapos pinagtataga niya yung cobra habang umiiyak. Dahil ang sabi niya, buhay ang kinuha ng cobra na yon. Alangan namang hindi niya patayin. Tapos sasabihin pa ng mga taga DNR na dapat pag may nakikitang mga makakamandag na ahas, dapat nire-report sa kanila at wag sasaktan kasi nga daw endangered. Pero nakapatay na yun ng bata. Anong gagawin, di ba? Tama lang sa cobra na yun na mamatay. Samantala, para masigurong wala ng ibang ahas na posibleng umatake, nitong Huwebes, nagsagawa ang barangay ng clearing operations. Inutusan kami ni Kapitan na maglinis daw sa paligid, na tanggalin yung mga matataas na damo, tapos magtabas ng mga halaman. Pero sinabi ko rin kay Kapitan na hindi naman talaga yun yung problema. Dahil ang kulang talaga sa amin ay hindi yung kalinisan, kundi yung antivenom. Paano kung nakapaglinis na kami ng maayos tapos may maligaw ulit na cobra sa amin o makamandag na ahas tapos wala na namang antivenom? Di wala ring mangyayari. May isang buhay na naman na mawawala dahil sa kakulangan sa antivenom na yan. Kaya dapat mas unahin nila mag-provide ng antivenom kasi alam naman nila na probinsya to tapos madaming gubat. Kaya hindi mawawala ng makamandag na ahas dito.
Ang kamandag ng cobra para ring COVID-19. Tuso at traidor kung umatake. Kung makapagsasalita lang ang mga bato na nadiskubre sa Tiwi Albay, ano kaya ang sasabihin nila dahil ang mga bato may naiwang sulat? Sa dinami-rami ng mga bato sa lupaing ito, sa batong ito raw na Bato Balani ang magsasakang Silyoni. Nung unang beses kong nakita yung bato, nagtataka talaga ako kung bakit may mga nakaukit na hindi namin maintindihan doon. Sa dinami-dami ng bato sa bundok, yun lang yung bukod tanging may mga nakaukit na hindi namin maintindihan. Kaya ang ginawa ko, pinagbigay alam ko to sa mga kapitbahay namin. Tapos yung mga kapitbahay namin, ang ginawa naman, naghukay dun sa paligid ng bato. Tapos yung iba, nakakuha sila ng gold coins, mga lumang gamit. Tapos yung coins na nakuha, napag-alaman nila na 14 karat gold, kaya naisanlapan nila to. Kaya maraming naniniwala na yung bato daw na yun, yun yung palatandaan kung nasaan yung nawawalang kayamanan ni Yamashita. Paniniwala rin daw nila na ang mga nakaukit sa bato, palatandaan na sa paligid nito may mga nakatagong yaman. Dito malapit lang dito yung bato na nakita ko na meron ding mga nakaukit Dito. Ito siya, ito. May mga nakaukit din dyan, tapos yung kaibigan ko may nakuha din diyang ginto. Sa itaas na bahagi naman ng sakahan, may bago siyang natuklasan. Pagpunta ko dun sa may bandang taas ng sakahan namin, meron na naman akong nakitang bato na hindi naman siya kakaibang pero meron dun parang araw na nagtuturo ng kayamanan. Tapos yung araw na yun, nagukay kami dun. Tapos hindi pa gaano kalalim yung hinuhukay namin. Meron kaming nakuha ng mga kutsara na gawa daw sa pilak, pero hindi pa kami sigurado kung ano talaga siya na pwede naming maibenta. Pero sabi kasi ng barangay, hindi daw namin pwedeng ibenta yun basta-basta kasi pag may nahukay daw dito, sa gobyerno daw mapupunta, hindi daw sa amin. May nahukay na lumang kubyertos at baso sa lupang malapit sa bato. Para malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga nakaukit sa bato, pinuntahan ito ng propesor at dalubhasa sa baybayin na si Ray Austria. Sabi ng propesor, hindi daw kami pwedeng magukay basta-basta. Kasi daw kailangan pa daw namin ng permit sa barangay. Kasi daw wala daw kaming karapatan na magukay sa lupang di naman daw namin pag-aari. Wala namang may-ari ng lupa na yun. Nagsasaka lang kami doon. Anong pinagsasabi nila? Matagal ko na talagang gustong iangat tong bato na to Kaso nga lang mabigat. Kasi baka mamaya nandyan pala yung nawawalang kayamanan ni Yamashita. Di bigla na akong yayaman. Makakabili na ako ng lahat ng gusto ko. Tapos nung lupa na to, bibiling ko lahat to. Hindi to pwedeng mapunta sa gobyerno dahil amin ang lupa dito. Duda ni Teacher Darwin, ang nadiskubring bato, posibleng singhalaga raw ng mga stone inscription na natagpuan sa kalapit nilang probinsya. May naikwento pala sa akin yung lolo ko nun. Naikwento lang din daw yun ng lolo niya. Na sabi daw sa kanya, pag meron daw nakita na bato na may mga nakaukit na hindi daw maintindihan, yun daw yung palatandaan na meron daw kayamanan. Kaya pala siguro yung mga kapitbahay namin, yung mga nagukay dun malapit sa bato, nakakuha ng mga ginto tsaka mga kakaibang bagay na antique. Siguro totoo yung sinasabi ng lolo ko, na sinabi lang din ng lolo niya. Hindi natin alam, pero malalaman natin yan mamaya. Samantala, si Leonie may hinala rin daw kung sino ang posibleng umukit na mga simbolo sa bato. Sino ba nagsulat ng bato yun? Yung nauna daw dyan, dito. Yung parabang malakas ang loob ko, gawa ng may sulat siyang pangalan niya. Yun nga, nung natuto na ako magbasa, binalikan namin yung bato. Tapos nung binasa ko, meron ngang nakasulat na pangalan. Nakasulat dun ay Munyanyo. Tapos sa taas naman ng Munyanyo, nakalagay Chupapi. Chupapi Munyanyo. Si Menyano o Minyano, dati raw kilalang panday sa kanilang barangay. Napag-alaman nga namin na si Munyanyo pala talaga yung umukit dun sa bato. Kaya pala hindi namin maintindihan dati yung nakasulat kasi hindi pa kami marunong magbasa nun. Pero ngayon marunong na kami magbasa, alam na namin na si Chupapi Munyanyo pala talaga yung umukit doon. Linisin, wag pakialaman, as is yung bato kung makukuha. Kung talagang matagal na siya, national treasure siya. Inuutosan pa kami ng professor na linisin daw namin yung bato kasi baka daw national treasure.
Tapos sila lang makikinabang. Bakit kasama ni utos? Eh di dapat sila na lang gumawa. Bago pa man tayo nasakop noon ng mga Kastila, may sarili ng paraan ng pagsusulat at komunikasyon ang ating mga ninuno.